Tapos ang issue ng usapin sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona hinggil sa umano'y tagong yaman nito. Heto't isang kaso na naman ng hidden wealth daw ang isinusumbong laban sa isang gobernadora ng Occidental Mindoro. Ang ginawang pagsasaliksik ng XXX o umano'y questionabling yaman nitong politiko tulad ng magarang mansyon. Heto't panoorin ninyo. Hidden wealth. Ito ang bit-bit na expose ng isang dating kawani ng gobyerno na mula pa sa lalawigan ng Occidental Mindoro at nagpakilala sa pangalang Apollo Francisco. Kalakip ng kanyang expose ay ilang mga dokumentong kanyang nakuha sa pamamagitan ng sariling pananaliksik. Isang luxury mansion ang kanyang nadiskubre na pag-aari di umano ng kanilang gobernadora. Sir, ano po yung nadiskubre ninyo tungkol sa mga pag-aari ni Governor Sato? Ang governor namin sa Occidental Mindoro currently si Governor Josephine Ramirez Sato. Habang naghihirap ang probinsya namin, siya naman ay busy na mag-accumulate ng properties at ang most visible nga na na-acquire niya ay yung property nga sa Antipolo City. Nag-acquire siya ng dalawang prime lots dun sa isang mamahaling subdivision doon na nagkakahalaga ng 12.6 million. Sa nakalap ng mga ebidensya ni Apollo, dalawang Certificate of Land Title mula sa Registry of Deeds ng Antipolo City, pawang nakapangalan kay Josephine Sato ang dalawang magkadikit na lupain sa Mission Hill Subdivision na matatagpuan sa Antipolo City. At sa mga absolute deed of sale ng mga ito, makikitang pawang binili ang mga lupain sa halagang 6,333,000 habang ang isa naman ay sa presyong 6,297,000 na may kabuuang halaga na 12,630,000 pesos at nabili noong Enero ng taong 2009. Gayong base sa nakuhang kopya ni Apollo ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng kanilang gobernadora noong 2009, bagamat nakadeklara nga ang nasabing lupain, nakasaad doon na may assessed value lamang itong mga lupa na 4,500,000 pesos at may current market value na 9 million pesos. Habang sa SALN naman ni Governor Sato noong 2010, nakadeklara rin ang nasabing mga lupain na may assessed value na 4,500,000 at current market value na 9 million pesos. Papaano nga bang nangyari iyon? Gayong sa deed of sale ay mahigit 12 milyong piso na ang halaga sa nabiling lupa. Bukod sa mga nakitang value discrepancy ni Apollo sa 2009 at 2010 SALN kontra sa absolute deed of sale na mga lupa na nakuha niya, may hindi pa rin daw idiniklara si Governor Sato. Kung yung kanyang lote na binili at yung pinagagawang bahay, magkano lumabas yung presyo nun? In-undervalue niya yun sa kanyang SALN. Sabi niya 4.5 million lang ang isa. Nakuha namin lahat ng dokumento kontra dun sa sinasabi niya. Tapos nagtayo siya doon ng isang luxury mansion na sa estimate ng engineers sinanggulo namin ay nasa mga 45 million na. 80% completed. Kung totoo ang halaga ng estimate sa pagpapatayo ng ginagawa pang mansyon, tanong ni Apollo, paano raw ito mababayaran ng kanilang gobernadora? Gayong base sa nakasaad sa idineklara nitong SALN noong 2010, mayroon lamang itong net worth na 19,400,000 pesos. Completely and totally disproportionate, out of proportion. Kung kukumputin mo yung kanyang salary bilang public official as governor, ang average niya lang sa isang buwan 50,000 lang at yung wala naman siyang other businesses maliban dun sa isang price income milling na hindi na nga nag-ooperate ngayon kaya wala naman siyang ibang visible income pati yung kanyang asawa at kung meron nga dapat diniklara niya sa SALN.
Ginawa raw niya ang paglantad upang isingin ang kamalayan ng kanyang mga kababayan sa Occidental Mindoro. Patuloy pa rin daw nananatili sa 3rd at 4th class municipality ang karamihan sa mga kabayanan sa kanilang probinsya. In the course of her 23 years in public service, maraming basic services na hindi nabideliver. Mahirap ang mga tao, farmers, fishermen, at lalong-lalo na yung mga infrastructure. Ang roads and bridges namin talagang grabe, lalo na season ng tag-ulan. Upang patunayan ang kanyang sumbong ukol sa naturang luxury mansion, isinama kami ni Apollo sa lugar na siyang kinaroroonan ng mansyon. Sa isang exclusive subdivision sa Antipolo niya kami dinala at doon itinuro niya sa amin ang mansyon na ito na inabutan pa naming may ilang kalalakihan pang gumagawa. Halos tapos na ito at sa aming nakita, malaki at hindi pipitsuging mansyon. Noong araw din yun, ay minabuti kong sadyain ng personal ang Registry of Deeds ng Antipolo City upang doon magsiyasat. Agad na pinaberipika ni Chief ang dala kong papeles. Noon din ay ilang kumpirmasyon ang ibinigay niya sa akin. Binisita ko kayo para malaman kasi binigay po sa amin ito. At kailangan ko na malaman na kung totoo yung transfer certificate of title under Sato. There was a bit of opportunity sale in favor of Josephine Sato Filipino, executed by DPI Family Service. Magkano po? Appearing from these documents, it is about 6.3 million, 6,333. Yung isa. Isa lang po yan, 633. Dalawa mo kasi yung lupa eh. Dalawa. The other one also came from DPI Family Savings Bank, sold by DPI Family Savings Bank to Josephine Sato to the amount of 6,297,000. Ayon pa kay Attorney Loriega, sa pamamagitan ng isang deed of absolute sale ang pagkakabili ng mga naturang lupa, kaya maaari raw ituring na cash ang pagkakabili sa mga ito. Wala akong nakikita ang conditional which would indicate the proceeds of a loan assisted in this, but that would not be sure because hindi ko alam kung saan ko nag-loan siya o hindi. But what we could see from the title, wala namang annotation makikita. Tinurin namin ang tanggapan ng City Engineers Office ng Antipolo City at bagamat di sila nagpaunlak ng panayam, siniguro naman nilang nasa record nila ang mga building permit na nakapangalan sa isang Josephine Sato. Upang maintindihan ang ilan sa mga dokumento ukol sa nakatayong mansyon sa lupain na pag-aari ni Governor Sato, isang civil engineer ang aming kinonsulta ukol dito. Ayon sa building permit na ipinasa ni Sato para sa pagpapagawa ng kanyang mansyon, mayroon itong kabuuang